Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banta ni Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So kilala nga po natin ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao na isang napakabait na tao, kung saan kahit ang kanyang mga katunggali sa boxing ay hindi niya pinagbabantaan o inaangasan, at bagkus ang kanyang kamao na lang ang pinapatrabaho niya imbis na ang kanyang bunganga. Subalit tila kakaibang Manny Pacquiao po ang nakita natin ngayon, dahil nagalit at hindi po talaga ito natuwa matapos ipakita ni makagago ang video ni Francis Leo Marcos o Norman Mangusin na binabastos at winawalang hiya nito ang kanyang nanay na si Aling Junisha. Nauna na po kasi nitong binanatan si Pacquiao at sinabing nagiging trapo na daw ito. Bukod dyan ay may utang din umano ito sa kanya na $30 million o mahigit 1.7 billion pesos. Nang mapanood ito ni Pacquiao ay tinawanan niya lamang ito kasi baka daw adik lang ito. Pero nagbago po ang ihip ng hangin nang idamay na nito ang kanyang ina. Kaya naman dahil dyan ay nagbanta na si Pacquiao at magsasampa na rin ito ng kaso kasama ang kanyang mga abogado. Ano yan? Oo, talaga. Kasi kung hindi, Kinuha ko na nga sa kanya lahat ng yung kailangan tapang nito, bunganga nito, tahiin ko pa ito. Kalingkingan ko lang yung tapang yan eh. Tama lang. Oo naman, syempre. Kasi ano yan, grabe Ka siya. dito, boy. Possible, makontrol ko sarili ko kung hindi. Oo, delikado na ata. Pag pamilya ko nang masangkot, tandaan mo yan. Ipakita mo sa kanito, huwag mong paabutin na sukdulan na magagalit talaga ako. Kasi kung nagalit ako, niwala ka sa akin, hindi mo pa ako kilalang lubusan. Pasalamat ka, naging Christian lang ako. Sa kabilang banda naman mga idol ay bagamat nga po ang bakbakan sa pagitan ni Jose El Rayo Valenzuela at Diego Torres ang main event sa Sufa Boxing kahapon, ay agaw eksena din po ang naging laban sa undercard, kung saan nagtuos ang bagitong undefeated prospect ng cruiserweight division na si Jamar Tali at Devonte Williams. Sa bakbakan po na ito ay hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Tali upang magpakitang gila sa mga fans, dahil muli nitong ipinamalas ang bagsik ng kanyang kamao matapos niyang talunin via second round knockout si Williams. Dahil sa panalong ito ni Tali, ay umabante na ngayon ang kanyang napakalinis na undefeated record sa 6 wins with 5 knockouts at walang talo, habang si Williams naman ay lumagapak sa 13 wins with 6 knockouts at 4 na talo. Samantala, matapos nga po ng masaklap na pagkatalo via lopsided unanimous decision ng former 2-division champion Teofimo Lopez sa kamay ng bagong WBO and Daring Magazine Junior Welterweight Champion Shakur Stevenson, ay ibinunyag po ni Lopez na buo na daw ang kanyang desisyon na umakyat sa 147-pound welterweight division. Doon umano niya ipagpapatuloy ang kanyang kampanya sa boxing at susubukang maging isang 3-division champion. Dahil po sa talo niya kay Stevenson, ay hindi na ni Lopez itutuloy ang kanyang plano na sakupin ang buong junior welterweight division para maging isang undisputed champion. Dahil din sa pag-akyat ni Lopez sa welterweight, ay malaki po ang posibilidad na dito na magkukrus ang kanilang mga landas nila Ryan Garcia, Devin Haney at Rolando Romero. Kapag nanalo po kasi si Garcia kay Mario Barrios, ay lahat na sila Garcia, Haney at Romero magiging kampyon ng nasabing dibisyon. Kaya walang duda na makakatapat ni Lopez ang isa sa kanila sa lalong madaling panahon. Habang si Stevenson naman ay inaasahan na maghahari sa junior welterweight division. Gawa ng kumbinsido ang karamihan na wala sa kanyang makakatalo dito. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.